Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyst, update ho tayo sa buhay ho ni Congressman Jesus Bong Suntay, ha mga kababayan. Na kung saan ay hanggang ngayon ho mga kababayan, mga ka-analyst, ay nakakatanggap ho siya ng napakaraming bashing, ha, dyan ho sa ating mga kababayan. Nakatanggap ho siya ng pambabash. Dahil ho dyan sa ginawa niyang talumpati ho dyan sa House of Representatives na kung saan ay tinatalakay ho ang impeachment case laban ho kay BP Inday Sara Duterte. Kung yung mga dokumentong ipinasa ho ng mga nag-file ho na impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte ay tinatawag hong sufficient in substance po mga kababayan. Meron hong isang elements ho doon ng impeachment case ho laban ho kay BP Inday Sara Duterte na kung saan ay ini-imagine niya raw ho na si Pangulong Bongbong Marcos ay pinuputulan niya raw ho ng ulo, ng leeg. Siyempre mga kababayan, dumating ho ang tagapagligtas, tagapagtanggol ho ni BP Inday Sara Duterte. Sa kinatawan ho ni Congressman Bong Suntay, ha? Bong Suntay, mga kababayan, ha? Ang ginawa niyang, ginawa niyang explanation, paliwanag palusot, ay minsan daw, nakita niya raw itong si artista ho, ha? Na taga Showtime, itong si Ann Curtis, ha? At nagandahan daw siya. Kaya nung nagandahan siya, ay nakaramdam daw talaga siya ng init, desire. At naisip niya pa kung ano raw po pwedeng mangyari. Pero hindi naman daw siya pwedeng makasuhan kahit ini-imagine niya lang naman daw. Na-explain na paliwanag na ho natin yan sa ginawa ho nating live stream kagabi. So, syempre, iisipin ho ng taong bayan, especially ho mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos, Dilaw, Kakamping, syempre mga taga-subaybay, mga follower, mga nagmamahal, supporter ho ni Ann Curtis tuloy, ni Ann Curtis at Bong Showtime, ay sigurado iisipin ho nila itong si Bong Suntay ay isang DDS. Siyempre, nang iisipin nila, di ba? Ayan ang sabi, Itinanggi ni Quezon City. Naku, sa Quezon City pa naman ito. Quezon City, ano nangyari niya sa representative ninyo? Parang tinaguri ang pinakatang congressman sa balat ng lupa. Sarap banggitin, ano? Ano ba yung tipong nasa sinihan ka magbibili ka ng ticket dun sa cashier? Ano nga, 2 ticket nga, miss, dun sa taas. Anong panonoorin nyo? Gusto ko na yung panoorin yung pinakatangang congressman sa balat ng lupa. Ano ba yan? Ay, nako, Quezon City. Nangyari sa inyo dyan. Basahin natin to. Itinanggi ni Quezon City Representative Bong Suntay na isa siyang diehard supporter or DDS. Basahin natin to. Tinanggi. Actually, wala namang umaamin ng lahat ng mga kilalang individual na nagtatanggol sa pamilya Duterte, kay Digong, kay Sara, na DDS sila. Wala rin naman talaga umaamin. Pag tinatanong para bang, uy, hindi ako DDS, sino ba yung mga tumatanggi na yan? Sino ito? Itong si Attorney Rowena Guanzon. Galit kay Mangusin, pero gusto naman si Digong. Ayaw Mangusin, pero gusto naman kay Digong, tsaka kala Sara. Ay, sus, giatay. Wala rin, ganoon din.
Sino pa? May mga ano may mga nagtatanggol diyan pero pag tinanong on the spot sa reporter news anchor, dinideny nila. Katulad ito ni Congressman Bong Suntay na sinasabi nila ay pinakatangang congressman sa balat ng lupa. Ano sabi? Ito nang ni Quezon City Representative Bong Suntay na isa siyang diehard supporter or DDS. Sa panayam ng programa ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Suntay na may mga nag-iisip na DDS siya dahil sa kanyang mga observations sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Walang umaamin eh. Kinahihiya nila eh. Dito nga sa hearing may konklusyon dahil nilabas ko yung aking mga observation tungkol doon sa impeachment complaint. Sabihin nila hindi DDS yan. Kwento ng mga mambabatas. Pero nilinaw naman niya na hindi sinabi ng iba na sinubukan umano niyang i-divert ang issue. Hindi, I'm not saying that. They adjourned to that conclusion. But during the impeachment complaint of President Marcos, I was giving out the same observation. In fact, I voted for insufficiency in a substance. Wala namang nagsabi na ay fro. Ano yan? Nang tinanong ng director si The Spokes host, Riley Fajardo, kung DDS ba si Suntay, sinagot niya, ito, no. You've known me for the longest time. I stand by my principle. All the votes that I made, even during the time when President Duterte was our president, gusto niya yung anti-terrorism bill. I voted against it. Dagdag pa niya. So, dinidinay niya kung DDS siya, mga kababayan. Actually, ito mga kababayan, natawa ko rito. Kasi syempre, nag-viral, nag-trending siya. So, marami talagang kukontak dyan na mga news program, mga kung ano-anong programa sa bawat TV News Network na kung saan, ay interviewin talaga siya about dito sa nangyaring ginawa niyong pahayag doon ho sa impeachment hearing ho ni VP Inday Sara Duterte kung insufficient substance yung impeachment case. At ginawa niyang pahayag ho na ginamit niya explanation si Ann Curtis. Noong una kasi, meron siya pinagtanggol kay VP Inday Sara Duterte about doon sa ginawang threat doon sa tatlo kay dating Speaker Martin, Elisa at Pangulong Bongbong. Ang ginawa niya example, yung asawa niya. Para lumalabas, pinasamahan niya pa yung ugali ng misis niya. Ay, sabi niya, misis ko pag umuwi ako ng late, gabi, pagpasok ko ng bahay, sabi, ba't late ka umuwi? Patayin kita dyan Grabe naman yung misis niyo, sir. Nalate ka lang umuwi, gusto ko nang patayin. Yun yung pinamblock niya, yun yung pinandebunk niya na, bakit yung misis ko lagi ako sinasabihan ng ganyan? Hindi pa naman ako namamatay. Kaya para bang sinasabi, wala raw substance yung impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte na kapag namatay ako, gantihan mo, may kausap siyang hard killer, hitman na patay mo si Speaker Martin, Elisa at Pangulong Bongbong Marcos. Ang babaw nung ano niya, no? Ay, sa asawa mo, kayo lang involved doon. Doon lang sa bahay nyo. At siguradong hindi totoo yun. Hindi katulad naman kasi nito, usaping politika ito. At bago binanggit ni VP Inday Sara Duterte, may away na talaga sila sa politics. Kaya po pwedeng seryosohin yun. At binotoy ng taong bayan, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad doon sa inyo, kayo lang involved, nandun lang kayo sa loob ng bahay nyo. So, napakalayo. No? Masyadong, parang ang hirap i-connect. Hindi ma-connect. No?
Kumbaga sa ano may masabi lang kahit wala nang kakwenta-kwenta, okay na. Parang ganun yung sa'yo. So, ang ginawa naman niya ngayon, ang pinamblock niya naman, yung kay Ann Curtis. Doon sa issue, ini-imagine ni VP Inday Sara Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos, pinuputulan niya ng ulat leeg. Ang ginawa niya naman pang-block, minsan nakita ko si Ann Curtis sa Shangri-La. Gandahan ako. Talagang nakaramdam ako ng desire, init. Naisip ko pa kung ano po pwedeng mangyari pero alam ko namang imahinasyon lang yun. So, hindi ako pwedeng makasuhan, sabi niya. Natural. Ba't makakasuhan ka? Ikaw lang nakakaisip nun. Kinuwento mo lang dyan. Pero that time, hanggat wala pa tong hearing na to, ikaw lang nakakaisip nun. Wala naman nakarinig nun. Nung nakita mo naman si Ann Curtis, hindi mo naman sinabi sa kanya yun, di ba? Yung mga ibang naglalakad dun, hindi rin naman nila alam yung iniisip mo. Hindi ka tulad ng kay VP Inday Sara Duterte. In-announce niya. Di ba? In-announce niya. So, malayong-malayo. So, pakinggan natin ito mga kababayan na kung saan kumbaga parang ito si Attorney Baligod na namati ng mga news anchor reporter. Ito, namati rin, namati, na checkmate. Ng isa sa mga host ng 1PH, yung Storycom. Play natin. Maybe, sir, you should have been clear. So, okay, now, if you were Ann Curtis, how would you feel? Even assuming that whole context, there's nothing wrong. Kasi, in fact, there was nothing even sexual doon sa statement na yon. It depends on how you analyze it. Sige, sir. Anyway, I don't want to go into a discussion on morality because wala raw sexual doon ho sa kanya sinabi. Sabi niya. Nagtataka naman kasi ako rito kay Congressman Bong Suntay. Gusto niya ipagtanggol si VP Inday Sara Duterte about imagination. Wala na siyang ibang naisip. Yung talagang naisip niya si Ann Curtis at iba pa yung explanation, may double meaning. Wala raw sexual doon. Anong wala sexual doon? Sabi mo, minsan nakita mo si Ann Curtis Shangri-La. Nagandahan ka at nakaramdam ka ng init sa loob. Nagkaroon ka ng desire. Ano ka ba maiisip? Yan ang hirap Ang hirap palusutan, ano? Wala ka na lang magawa, no? Kumbaga, alam mo yun, natrap ka na. No? Pilit mong humaharap ng isang maliit na butas para makalabas. Hirap na hirap ka. Pero alam mo, sukul na sukul ka Tuloy natin. That should be that should not be one of the things we have to negotiate or discuss. Yeah, I agree with you. It's just Totally agree with it's just a question lang of whether it was appropriate or not. Kasi let me put it this way: if you were Ann Curtis or if Ann Curtis were your relative, you might feel offended differently. Oh. It depends on how you view it. It depends on kung ano yung pag-iisip ng tao. Pero don't you think, Congressman, you owe Ann Curtis an apology for using her? Sabi ko, ang ganda-ganda niya. And I think she should take it as a compliment that I feel and I believe that she's very beautiful. Dun sa aspect. Nasaan ang utak nito? Hindi ako makapaniwala mga kababayan. Isang congressman, nakikita nating nakabarong, naka-Amerikana, doon ho sa house, naka-eyeglasses na parang ang tali-talino. Yung buhok ay planchadong-planchado, kahit medyo manipis. Na kung titignan mo ay disente or compliment daw yung sinabihan niya si Ann Curtis na maganda at dapat magpasalamat. After na magandang sinabi mo, ano sinunod mo? May dinuktong ka Hindi lang naman maganda Di ba? Doon ka nabas, doon naisip na mali yung sinabi mo, hindi doon sa word na maganda. Doon sa idinuktong mo na minsan na sa lubong mo, si Ann Curtis, Shangri-La, nagandahan ka at nakaramdam ka. Doon nagsimula. Hindi doon sa word na maganda. Mga tanga lang yung papapaikot mo rito, sir.
Mga tanga lang. Pang-didisit lang yung ganyang explanation. Sa amin, di uubra yan. Tuloy natin. Check na yun. Pero yun sa nag-iinit yung katawan. Well, mainit dito sa Pilipinas. Naka? Diba? Sir naman, Palagay ko- you do know that's Wala na. Wala na. Yeah, immature na. Ha? Wala na. Ano yan? Anong klaseng palusot yan? Mainit dito sa Pilipinas? Eh, sabi mo nasa loob ka ng Shangri-La. Di ba? Sabi mo pa, minsan, nasa lubong ko minsan nakita ko nasa lubong ko si Ann Curtis sa Shangri-La. O, syempre, mall yan. Eh, sabi mo maganda. Hindi mo alam kung anong, nung sinabi mo minsan nakita mo siya, hindi mo naman sinabi kung anong panahon, kung anong weather sa Pilipinas niyan. Wala ka naman sinabi. Hindi mo naman sinabi kung tag-ulan, summer, or bare months. Wala ka naman sinabi. So, paano mo kayo mapapaniwala na mainit ang sa Pilipinas? Wala eh. Yung ganyang paliwanag, wala eh. Ano na lang ito? Palusot na lang ito. Ha? O, ngayon, di mo mapalusatan. Ang gagamitin mo, mainit sa Pilipinas. Tuloy natin. you meant, and anybody can tell you that. No, but you're attributing something that I may not have meant. Diba? So what did you mean when you said nagiinit ang You're coming iyong... into a conclusion. When you said nagiinit kayo, what did you mean then? As I mentioned, it was an analogy. Yes, sir. It was not even a real situation. It was not even a real situation. Nako po. So it was, you never really saw Ann Curtis. No, it was not even a real situation. Okay. Kaya nga hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Ano nangyari? Dito dinidinay niya na talagang hindi naman daw niya nakita si Ann Curtis. Kumbaga nagbibigay lang daw siya ng senaryo. Pero doon ho, sa House of Representatives na kung saan ay naghihiring at nagbobotohan kung tatanggalin yung kanyang statement na hindi magiging record doon, hindi niya in-explain ito. Hindi daw totoong nangyari ito. Kumbaga, senaryo lang. Nag-i-explain lang daw siya, nagbibigay ng halimbawa. Yan ang hirap eh. Siguro alam mo kaya mo ginagawa ito, nagpapalusot ka. Siguro dito sa mga interview, pinaninindigan mo na hindi ka nagkamali. Pinalulusutan mo. Pero 100% pag mag-isa ka na lang, wala kang kausap, walang nag-i-interview sa'yo, alam mo sa sarili mo, nagkamali ka eh. Mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo. Lalo na kung mag-isa ka na lang. Alam mo na may mali sa sinabi mo. Alam mong sumobra eh. Too much talk is bad, sir. Alam mo yung too much talk? Yung masyadong madakdak. Hindi na iniisip yung mga sinasabi. Diyan mo na lang sinasabi, diyan mo na lang pinalulusutan, nahihiya ka na lang, napasubo ka na eh. Pero 100%, magtimpla ka ng kape, humigop ka, nag-iisa ka, wala kang kausap, wala kang debate. Isipin mo yung mga sinabi mo. Mararamdaman mo. Mararamdaman mo may mali. Ay, magmuni-muni ka. May mali eh. Huwag mo ipilit. Tapos yung sasabihin mo eh, hindi totoong nangyari. Senaryo lang. Pakinggan natin. Then, kung bakit it was an imaginary situation. Kaya nga sinabi ko, Sir, imagination and desire. Sir, the words you chose kanina, nakita niyo si Ann Curtis. Hindi niyo sabi na imagine niyo nakita niyo si Sabi Ann ko, Curtis. parang nung nakita ko si Ann Curtis sa Shangri-La, it's not a real, it's not a real. Yun daw ang sabi niya. Parang nung nakita ko si Ann Curtis sa Shangri-La, sabi niya. Yun daw yung unang intro niya. Parang nakita ko. Event. No, you said I saw Ann Curtis sa Shangri-La. Yeah, but it doesn't mean it was a real event. What? Ay, ganyan natin. Ay, ganyan natin kung gano'n na sinasabi niya. Parang nung nakita ko. Pakinggan nga natin. Good day, everyone.
This is Tignan nga natin. Tignan nga natin kung totoo yung sinasabi niya. Play natin mismo yung video niya. Ito, pakinggan niyo. Dito mo malalaman kung ang isang tao sinungaling. Pakinggan niyo. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. Ano intro niya? Alam mo minsan, nakita ko si Ann Curtis sa Shangri-La. Ang ganda-ganda niya. Ayan ang intro. Ulitin natin. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si... Hanggang sinungaling, sir. Alam mo, dito mo malalaman kung ano ugali ng isa. Napakasimple lang nito. Hihingi ka lang ng sorry, sir. Hindi kakabawas ng pagkalalaki mo yan. Hindi kakabawas yan ng pinag-aralan mo. Napakadali sabihin, nagkamali ako. Sorry po. Ganun lang. Di ba? Ganun lang. Sabihin mo lang. Mali yung sinabi ko. Baka masyado akong nadala ng emosyon doon. Kung ano-ano yung naipaliwanag ko. Sorry. Tapos na. End na. Kasi kahit pag yan mali, at nagpaliwanag ka pa ng pinatungan mo pa ng pinatungan na kung ano-anong salita na mali rin, wala na. Mali-mali na lahat. Hindi talaga pwede maging tama na ikaw kasi mali na yung nasimulan eh. Hindi mo na maitatama yan. Sabi nga nila ang mali hindi na mapagtatakpan, maitatama na pang isa pang pagkakamali. Tingnan mo, nagsisinungaling ka na mapagtakpan lang yung maling ginawa mo. Buti sana kung hindi mga nakarecord sa social media yan. Ang dami na nag-upload niyan. Diba? Ang dami na nag-upload niyan. Pakinggan mo ulit sinabi mo. Hindi gano'n na sinabi mo. Ito sinabi mo. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, Grabe, no? Grabe, no? Naririnig ho natin ito sa isang congressman, representative ng Quezon City, naka-Americana, naka-necktie, naka-eyeglasses. Yung buhok niya iplanchado kahit medyo manipis ho sa tuktok. Maputi. Pag tinignan mo, kagalang-galang. Talagang may pinag-aralan. Pero isipin mo, ganito naririnig natin. Ano sabi niya? Alam mo, minsan nakita ko si Ann Curtis sa Shangri-La. Ang ganda-ganda niya. Talaga nakaramdam ako ng desire sa loob. Nag-init. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko ano pa pwedeng mangyari. Walang sexuality pwedeng maisip doon? Jesus Maria Jose. So, ibig sabihin, kung hindi bastos, walang sexuality rito sa ganitong pananalita, tono ng kwento, ay pwede palang igamitin to sa asawa mo, sa anak mo. Sa mag-anak mong babae, na pag kinuwento sa'yo, na gano'n ang kwento sa'yo, hindi ka magagalit. Okay lang yan. Walang sexuality dyan. Sir, huwag mo ipilit. Huwag mo ipilit, sir. Huwag mo ipilit. Huwag mo ipilit, sir. Sayang, may pinag-aralan ka. Walang kwento yung pinag-aralan mo kung ganito ang prinsipyo mo. At alam mo nagkamali ka, hindi ka pahingi na sorry. Klaseng tao ito. Diyos Maria Joseph, na ba yung mga congressman natin? Although dyan ka sa Quezon City, wala naman ako dyan. Ang sakit sa mata ang sakit pakinggan. Yung alam mong mali na Diyos Maria Joseph. Sabi ko nga, kahit DDS, baka hindi kayo pagtanggol dito Lalo na mga babae. Nako, DDS, pag pinagtanggol nyo pa rin, ewan ko na. Ay, nako. Mga kababayan, mga ka-analyze. Ang sakit pakinggan,
Ang sakit panoorin. Oh, yung mga politiko na mga DDS, ay hindi niya ba ipopost to? Tulad dito ni Senador Robin Padilla, mahilig mag-post siya na kung ano-anong pinapansin. Ba't di niya i-post to? Ano masasabi niyo? Okay mga kababayan, kita-kita ulit na lang tayo ulit sa panibagong vlog. Bye-bye po.